Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nung isang linggo, tinanong ko po kayo kung sino sa inyo ang nagalit na. At ang sabi nga natin, halos lahat naman tayo nagalit. Ngayon naman ay, sino ba sa atin ang nakaramdam ng pagkainggit? Sa panahon ngayon ng social media, kahit tayo ay hindi lumalabas ng bahay, isang click lamang, marami kang pwedeng malaman at kita sa mga nangyayari sa iyong kapitbahay, kaibigan o kamag-anakan na pwedeng mong kainggitan. Ano yung meron sila, saan sila nagpunta, saan sila kumain, ano ang bago sa kanila. Marami tayong pwedeng kainggitan sa bawat isa. Meron pong isang Spanish Jesuit writer na ang sabi niya ay, ang taong mainggitin, hindi lamang minsan namamatay. Kung hindi siya ay palagi ang namamatay, tuwing ang kanyang kinakainggitan ay patuloy na pinapalakpakan. Siya'y palagi ang namamatay habang ang kanyang kinaiinggitan ay patuloy na pinapalakpakan. Kung ang galit ay napakabigat sa ating kalooban, ganoon din po yung inggit. Napakahirap kapag meron tayong inggit sa ating kalooban. Kapag po ating titignan ang talinhagang ibinahagi sa atin ni Jesus, yung talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan, yan ay isinulat ni San Mateo. Wala po yan sa ibang mga ebanghelista. Pero kitang-kita po sa atin ng ebanghelyo sa ngayon, yung araw-araw na inuupahan ng may-ari ng ubasan. Kasi dati kapag panahon ng ubasan, kapag panahon ng triguhan, pag harvest time, kumukuha yung may-ari ng mga extra laborers. No? Kasi totoo naman na hindi maayos o hindi wise na sila ay nandiyan ng buong taon. Kasi hindi naman ganoon karami yung demand. Pero kapag dumarating na yung anihan, siya'y umaarkila ng ibang pwedeng tumulong para mag-ani ng ubas o kaya ng trigo sa kanyang taniman. Kahit naman ngayon, no, may mga ganyan pa rin. Kapag mayroong season na mayroong demand, halimbawa ay Pasko, mas marami ang inuupahan, no, para magtrabaho halimbawa sa mga mall. Pero maganda pong ating tignan yung ating ebanghelyo sa ngayon at paano ba mawawala kahit papaano yung inggit sa ating kalooban. Tatlong bagay po yung kailangan na ating matutunan sa ating ebanghelyo sa ngayon. Tatlong F. Yung first F is to focus on the opportunity given to all and be grateful. Focus on the opportunity given to all and be grateful. Yan po yung isang bagay na malinaw sa ating ebanghelyo sa ngayon. Yung may-ari ng ubasan, labas ng labas. No? Umagang-umaga, lumabas. Alas 9, alas 12, alas 3, lumabas. Pati alas 5, siya'y lumabas. Ibig sabihin, talagang siya'y naghahanap ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Pero isang bagay ang napakalinaw doon. Ano yun? Lahat binigyan ng pakakataon para makapagtrabaho. Lahat binigyan ng pakakataon para magkaroon ng kita. May masama ba doon? Wala. Pero yan ang unang ating tignan. Kapag ating nakita yung opportunity binibigay ng Panginoon sa atin, tayo ay magpapasalamat sa Kanya. Buti may nag-imbita. Buti mayroong trabaho. Buti, mayroong pakakataon para kumita. Pero sa ating ebanghelyo, yung mainggitin, hindi nila napansin na yung pakakataon ibinibigay sa lahat. At yung kita, ibinibigay din sa lahat. Kasi may mga pakakataon, ang ating gusto, tayo lamang at hindi yung iba. Sabagat may mga pakakataon, ayaw natin yung iba ay pinipili, ayaw natin na yung iba ay tinatawag din sa ubasan. Pero yan po yung unang ating tingnan. May mga pakakataon ba na ating di napapansin yung opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa lahat, pantay-pantay na inimbitahan, iba't iba nga lamang ng oras. Pero kapag ating nakita
hindi lamang yung pagkakataong binibigay sa atin, pati sa ating kapwa, araw-araw tayo ay pwedeng magpasalamat sa Panginoon. Kasi merong pagkakataon para magtrabaho, merong pagkakataon para mabuhay, merong pagkakataon para maging kapaki-pakinabang. Yan po yung unang ating tignan. Focus on the opportunity given to all and be grateful. Walang masama kung lahat ay naimbitahan. Walang masama kung ang lahat ay nabigyan ng karampatang sweldo. Dapat nga tayo ay magpasalamat sa kabutihang loob ng may-ari ng ubasan. Pero pangalawang paalala po ng ating ebanghelyo is feel for the other so that we would be joyful. No? Yung ating damahin, yung nararamdaman ng ating kapwa, at tayo ay maging masaya para din sa kanila. Sabagkat sa ating ebanghelyo, yung inarkila ng una ay lumapit sa may-ari ng ubasan at sila ay nagko-complain. Ano yung kanilang complain? Bakit naman po pinagpare-pareho nyo yung upa sa amin? Bakit? Kasi ang kanilang inaasahan kung binigyan ng 1 denaryo yung huling inupahan ng 5:00 ng hapon, siguro naman yung sa amin mas mataas. No? Sila ay umaasa. They were expecting to get more. Pero ito po yung pangalawang paalaala sa atin. Bakit pati yung inupahan ng 5:00 binigyan ng pangbuong araw na sweldo ng may-ari ng basan? Isipin po natin na kung ang upa o ang sweldo ay depende sa haba ng trabaho, sigurado yung 5:00 pa-close na, wala na siya talagang iuuwing pera sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Pero ano yung makikita sa ating ebanghelyo sa ngayon? Yung unang inupahan o inarkila, iniisip nila, parang nalugi naman kami. No? Parang nawalan kami. Parang naisahan kami. Pero ibang mag-isip yung may-ari ng ubasan. Kasi ang kanyang iniisip, paano kapag yung 5:00 inupahan, kapiranggot lamang ang mauuwi sa bahay? Paano kapag siya'y merong asawa at mga anak? Ano nilang kakainin sa buong araw? No? Kaya nga maganda po itong ating ebanghelyo sa ngayon. Pangalawang F is feel for the other so that we would be joyful. Kasi may mga pagkakataon ang ating nararamdaman lamang ay yung ating sarili. Yung ating nakikita lamang ay yung ating sarili at yung ating ginagawa. Pero paano naman yung pangangailangan ng ating kapwa? Paano naman yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Ito din ba ay ating napapansin sa araw-araw? May isa akong nabasang quotation na ang sabi doon, it is not love that is blind, but envy. No? It is not love that is blind, but envy. Kasi kapag tayo ay mainggitin, tayo ay nagiging bulag. Bulag kung ano ang meron tayo. At bulag din kung ano ang pangangailangan ng ating kapwa. Alam po nyo, nung kami ay bata pa, tuwing linggo, ina-anticipate ko talaga yung Sunday breakfast. No? Kasi po everyday, busy yung mga magulang sa trabaho, kami naman sa school. At magsisimba kami tuwing araw ng linggo ng umaga. Uuwi po kami ng tatay ko pagkatapos ng misa, pero yung nanay ko ang may iwan. Bakit? Kasi siya ang mamamalengke. No, siya ang bibili ng aming pagkain. Talagang habang nag-iintay kami madalas kapag araw ng linggo, iniisip ko sana yung aming breakfast ay ham o kaya bacon o kaya hotdog. No, kasi pag bata kaya nang gusto mong pagkain. Aaminin ko, may mga araw ng linggo, pag uwi ng nanay ko, ano ang kanyang dala? Suman. No? Suman sa lihiya, suman sa gata. At kapag bata ka, hindi yun nakakatuwa. No? Ang sabi ko, Mami, bakit namang suman ang ating umagahan? Hindi ko makakalimutan laging sinasabi sa amin. Kasi yung kapitbahay natin, nagbebenta ng suman. Yung nanay ko po, siyang magbueno mano. Ang sabi ng aking nanay, kapag hindi natin niyang binilan, nakakaawa, baka tanghali na, wala pa rin siyang benta. Nung ako'y tumanda na, saka ko naintindihan yung ganoong pag-iisip. Siguro mga kabatid, yan ang ating pangalawang tignan sa Ebanghelyo. Ang iniisip ng may-ari ng ubasan ay kawawa,
yung alas 5 kapag ang kanyang tatanggapin lamang ay kakapiranggot. Sabi ng ating ebanghelyo, yung inarkilahan ng alas 5, hindi naman yung tamad. Kung hindi ang sabi nila ay wala pong magbigay sa amin ng trabaho. Siguro kung tayo yun, mag-aalas 5 na, wala pang nag-iimbita sa iyong magtrabaho, nakakatakot yun. No? Paano na yung aking pamilya? Paano na yung aking mga mahal sa buhay? Kaya ito pong ating ebanghelyo ay paanyaya sa atin, ilagay natin yung ating sarili hindi sa unang inupahan, kung hindi sa huling inimbitahan. At doon natin maintindihan yung galak ng kanilang naramdaman. Pangalawang F is feel for the other and be joyful. Meron bang mga pakakataon na nagtagumpay yung ating kapwa at tayo mismo nagalak para sa kanila? Pero sana hindi yan labas sa ilong na kagalakan, yung tunay na kagalakan. Kasi tayo ay masaya na sila din ay nagtagumpay sa buhay. Pero pangatlo po at panghuling F is to flourish in goodness and be peaceful. Yung tayo ay umunlad sa kabutihan at magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi nung nagkaroon ng confrontation, yung unang inupahan sa may-ari ng ubasan, ang sabi ng may-ari, maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatan na gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? No? Parang sinasabi ng ating ebanghelyo, teka lang, no? Ako ang may-ari ng ubasan. Bahala ako kung magkano ang ibibigay ko sa bawat isa sa inyo. No? Kasi minsan ang iniisip natin ay, Panginoon, wag mo yang bibigyan kasi mamang taoan. Panginoon, wag mo siyang papakinggan kasi hindi naman nagdarasal yan. Minsan ating kinokontrol ang butihan ng Panginoon sa atin. Pero hindi ganoon mag-isip ang Diyos. No? Pero maganda rin yung tanong ng may-ari doon sa unang inupahan. Ang sabi niya, o naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob. Kuro yun po yung pangatlong ating tingnan. Ang ating kainggitan ay hindi yung tumatanggap ng kabutihan. Ang ating kainggitan ay yung nagbibigay ng kabutihan sa kapwa. Kasi kapag ating kinaiinggitan mismo, yung may-ari ng ubasan, gagayahin din natin yung kanyang pag-uugali na kabutihan sa lahat. May isa ko nabasang kwento dati, may isang bata daw, pumunta siya sa isang maliit na restaurant at tinawag niya yung waitress. No? Ang sabi niya, Ma'am, magkano po bang ice cream? Yung plain ice cream. Ang sabi ng waitress, pag plain, 30 pesos. Ang sabi ng bata, magkano po kapag meron ng chocolate at saka kapag meron ng marshmallow? Ang sabi ng waitress, mas mahal yun. Yun ay 50 pesos na. Ang sabi ng bata, bigyan niyo po ako ng plain ice cream. Pag alis ng waitress, ang sabi niya sa kanyang sarili, itong batang ito, tatanong-tanong, wala namang palang dalang pera. Pagbalik ng waitress, binigay sa bata yung plain ice cream. Kinain yun ng bata. Pagkain ng bata ng ice cream, pagkatapos sinawag niya yung waitress at inibutan niya ng 50 pesos. Ang sabi niya sa waitress, yung pong 30, bayad ko po sa ice cream. Yung 20 po, ko po yun para sa inyo. Pero magandang paalaala sa atin yung kwentong yun. Pwede namang kumain yung batang yun ng ice cream na merong tsokolate at saka marshmallow. Sabi nga natin, he deserves it. No? Pero yung batang yun, inisip niya, hindi lamang yung kanyang kakainin. Kung hindi, ano ba yung kanyang pwedeng iwanang tip sa waitress na yun. Paalaala po ng ating ebanghelyo sa ngayon. Sabi nga nung isang nabasa ko, don't be envious, be inspired. Don't be envious, be inspired. Kapag mayroong taong nagiging mabuti, kainggitan natin yung kanyang ugali para tayo ay maging mabuti katulad din niya sa ating kapwa. Ito po yung hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. 3 bagay ang paanyaya sa atin. First, focus on the opportunity given to all and be grateful. Magpasalamat tayo dahil lahat na imbitahan at nabigyan ng pakakataon. Pangalawa is to feel for the other and be joyful.
maramdaman sana natin yung pakiramdam ng ating kapwa at maging maligaya din tayo para sa kanila. At pangatlo, flourish in goodness and be peaceful. Sana umuunlad tayo hindi sa inggit, kung hindi sa kabutihan, para magkaroon din tayo ng kapayapaan sa ating kalooban.